Kahit hindi na tayo estudyante, marami pang pwedeng matutunan at madiskubre. Para sa kalamang inyong hinahanap-hanap, narito na po ang samut-saring mga workshop. Sa pagtatapos ng 2015, ayon sa inaasahang kumpanya ng cellphone, inaasahang 4 sa bawat 10 Pilipino na raw ang gumagamit ng smartphone o yung mga cellphone na may mini computer sa dami ng pwede nitong gawin. Nariyan ang kumonekta sa internet, sumali sa social networking, maglaro ng games at iba pa. Bored na ba kayo sa paglalaro at pagkukutingting ng inyong gadgets? Galaw-galaw naman dyan at subukan itong mga bagong workshops na siguradong kayo ay may excite na pagkaabalahan. Una na sa mga nauusong workshop ang calligraphy. Ang salitang ito hango sa dalawang Greek words na kallios o ang ibig sabihin ay beautiful at graphein na ang ibig sabihin ay writing o pagsusulat. Kadalasang makikita ngayon ang calligraphy sa paggawa ng mga imbitasyon sa kasal, postcards at pati na rin sa ilang palamuti sa bahay. Sa bridal shower nga ng Dabarkads na si Pauline Luna, isang calligraphy class ang nagsisilbing bonding session nila ang magkakaibigan. Ngayon, ako naman ang susubok sa sining na ito. So, yung paghawak ng holder, dapat mababa siya. So, yung basic technique would be to press down and release up. So, lahat ng pababang strokes, dapat madiin yung kamay. And then, lahat ng paakyat na strokes, dapat magaan lang yung kamay sa papel. Para sa beginners na kagaya ko, ituturo muna sa akin ang basics o drills katulad ng curves, spirals, at swirls. Nice. Parang Ay, ang gamitin na galing. Isa yun. pa nga nun, be. Ay, di. Camera shy pala yung kamay ko. Gaya ng anumang sining, importante sa calligraphy ang pagsasanay. Ang isang calligraphy session na tumatagal ng 2.5 oras, nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Kasama na rito ang lahat ng gamit at pati merienda. Sa akin, mahirap siya talaga kasi unang-una, sa totoong buhay, mabigat talaga ako magsulat. Tsaka mabigat talaga yung kamay ko. Kasi kailangan magaan lang yung kamay mo. So, mahirap talaga. Pero masaya siya kapag nakikita mong kahit pa paano naman mukha na may difference yung thick tsaka thin na lines. Pero nakaka-frustrate kapag nakikita mo yung sa kanya. Tapos nakikita, no, why? Ganon. Pero masaya. Fairness. Nakaka-intimidate siya sa start kasi hindi tayo sanay dun sa nib. Pero eventually, ito something na pwede talagang pag-aralan. With practice, maaalala ng kamay mo kung paano gawin and mas magiging madali na lang siya for you. Sakaling kayo ay maging expert calligrapher na, masusulit daw ang pagod at pera sa lessons dahil ang bayad para sa wedding invitation na may calligraphy ay minimum na 30 pesos kada pahina. Depende pa sa uri at disenyo ng imbitasyon. Bukod sa calligraphy, may iba pang classic hobby na bumabalik daw sa uso. Yan ang paggaganchilyo o crochet. Hindi na lang ito ngayon para kina lola at mommy dahil maging mga kabataan, game itong matutunan. Misconception siya na mga lola lang ang nagaganchilyo. Pero actually, marami mga bata at mga kaedad ko na pumupunta dito para mamili ng mga sinulid at mag-workshop din. Sa isang tinatawag na yarn studio sa Mandaluyong, makikita ang napakaraming uri ng sinulid na magsisilbing materyales para sa mga ginaganchiyong gamit. May iba't ibang kulay at kapal ang mga ito, depende sa gusto niyong finished product. Makakabili rin dito ng hooks na ginagamit sa paggaganchilyo. Sa loob din ng yarn studio, ginagawa ang crochet workshop na tumatagal ng 4 na oras. So, ganito ang paghawak. Pasok ang sinulid dito, tapos punta sa harapan, sa likod, then hawakan mo. Tama, using your middle and thumb. Okay, tapos pasok sa ilalim. Tapos ikot. Yan. Tapos hawakan mo dito sa knot. Para sa basic crochet, sinusungkit ang isang bahagi ng yarn at ipinapasok ang hook sa butas. Ulit-ulitin lang ito hanggang sa makabuo ng tinatawag na chain.
So sa basic workshop natin, matututunan natin yung mga basic stitches. So kunwari ito, ang single crochet isa sa mga basic stitches. So matututunan natin sa workshop. Ito nakailang rows na ng single crochet ito. Kadalasan ito yung ginagamit na pattern sa mga scarves or bags. So ito, puro rows na to ng single crochet. Samantalang itong ginagawa ko, mga rows ng double crochet. So sa mga basic stitches na to, maaari na kayong gumawa ng mga simpleng patterns tulad ng granny square na pwedeng magawa sa mga blanket, sa mga bags, even sa damit, magandang pattern ito. So gamit ang mga basic stitches na to, makakagawa na tayo ng mga simpleng patterns. 1,600 pesos ang isang crocheting session. May kasama na itong yarns at hooks. Ang mga work of art na ginanchilyo katulad ng scarf ay maaaring ibenta sa halagang 400 pesos kada piraso. Sulit na ang pinuhunan mong class at materyales. Ang sunod na workshop na aking sinubukan, weaving class o yung paghahabi. Gaya ng paggaganchilyo, nakakagawa rin ng iba't ibang handmade pieces katulad ng wall decor at round mats sa pamamagitan ng paghahabi. So we're going to do what they call tabby weave. Pretty much, it's just over-under. So Okay. yun yung clan mo lang maalala, over-under. So we can start. I'll let you use this very thick yarn para mas mabilis tayong matapos. Sa paghahabi, kailangan ng full concentration, lalo na sa pag-over and under ng thread. Dahil kapag nagkamali, uulitin mo ang inyong paghahabi. Pwede rin magpalit-palit ng kulay ng thread para maging makulay ang design. Kanina kasi sabi ni Miss Miko na ang weaving daw is okay din sa mga taong yung sinasabi nila sa sarili nila na hindi crafty or hindi creative. Actually, tama yun. Kasi ako personally, inaamin ko at natatakot ako mag-try ng iba't ibang crafts kasi hindi ako creative at hindi ako crafty. So, itong weaving, kapag nagkamali ka, pwede mong hilahin lang yung yarn or yung thread na ginagawa mo and then do it again nang walang nasasayang. Mas madali, mas mabilis. Tsaka, minsan pang relax din. Relax talaga. Please do not disturb! Nakakarami na ako ng nahahabi. Matapos ang ilang minuto, ready na ang masterpiece ko. Oh, ha? Ito na ang aking finished product. Ito na ang aking kurtina. Diba? Kung ako nga na hindi crafty at hindi creative, kaya ko, kayo pa kaya ko, diba? 2,000 pesos ang isang 4-hour weaving lesson. Kasama na rito ang lahat ng kagamitan. Nakare-relax na, may mauuwi pa kayong work of art. Kung ang hilig nyo naman ay ang pagtatanim, this workshop is for you. Ito ang Succulent Dish Gardening Workshop. Dito matututunan ang pag-arrange at pagtatanim ng cactus at iba pang mga halaman. Magandang gabi. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng dish garden. Sa paggawa ng dish garden, kailangan ng iba't ibang succulent plants katulad ng cactus, aloe vera at jade plants. Maganda to choose yung ipagtabi-tabi natin, yung magkakaiba sila ng color, height, para mas interesting yung look. Sa paso, unang inilalagay ang ipa. Sunod na ipinipwesto ang mga napiling halaman. Depende na yan sa iyong creativity sa paglikha ng arrangement. Kapag naipwesto na ang mga halaman, dinadagdagan daw ito ng ipa para hindi na ito gumalaw. Para sa dagdag na palamuti, nilalagyan ito ng maliit na mga bato. Ito na ang ating finished product, our succulent dish garden. So, for those who are interested in making this as a business, usually something like this would cost around mga 500 pesos. Pwede po siyang ibenta for mga 750 to 1,000 pesos. Sa mga gustong sumali sa ganitong workshop,
1,500 pesos ang magagastos para sa 2-hour session. Kasama na ang lahat ng gamit at mga halaman. Kaya tama na ang pag-aaksaya ng oras. Malay nyo, ang mga hobby na to pwedeng maging panimula ng inyong dream negosyo. Iba talaga ang feeling na makagawa ka ng sarili mong work of art. Kaya imbes na magkulong sa bahay at magbabad sa paglalaro ng gadgets, subukan na ang mga workshops na ito para maging productive ang spare time at mawala ang lumbay.